Lumipas ang mga taon na walang mabuting ugnayan ang pamilyang Montague at Capulet. Ang pamilyang Montague ay nagkaroon ng anak na lalaki na si Romeo, samantalang sa pamilyang Capulet ay si Juliet. At lumaki silang dalawa na puno ng pagmamahal at pag-aaruga ng kanilang mga magulang. Sa pag-iisa ni Romeo ay kinakausap niya ang kanyang sarili. Ano ba itong lungkot na aking nadarama? Bakit ganito? Sana dumating na yung araw na makikita ko na ang aking minamahal at kasama ko siya habang buhay. Sa pag-iisa ni Juliet ay kinakausap din niya ang kanyang sarili. Ano ba ito? Ako'y kakasal, ngunit hindi ko ito pinapangarap. Sino si Paris? May ibig ko kaya ang Ginoo? Nagsimula na ang kasiyahan sa bulwagan at naroon si Juliet na nakikipagsayawan. Okay ganda ng binibini at ako'y nabighani. Ako ay may nararamdaman ngunit hindi may palawanag. Puso ko na ba'y mayroon ng minamahal? Makikita ni Tybalt si Romeo at sisitahin niya ito. Abat, bakit ka na parito? Ikaw na isang Montague. Alipin ng aking angkan, ikay aking papatayin. Bakit aking pamangkin? Anong nangyayari dito? Tiyo, siya ay isang Montague ang lahing dapat lamang mamatay. Siya ba ang batang nagngangalang Romeo? Siya nga, ang buong si Romeo. Siya ay isang matapat na Ginoo. Pabayaan mo siya. Ano? Ngunit dapat lang siyang mamatay. Siya ay iyong pabayaan. Sino ba ang Panginoon dito? Lalabas si Tybalt. Magtatagpo ang paningin ni na Romeo at Juliet. Bakit mo ko tinitignan? May dumi ba ang aking mukha? Ikaw ay nararapat lamang titigan dahil ang aking puso puno ng kasiyahan. Ha? Maaari ko bang halikan ng iyong kamay, binibini? Kung gayon, ay nasa aking kamay ang salang sa iyo ay nakuha. Salang buhat sa labi ko o salang malambing ng iyong binanggit, ang sala ko'y muling ibalik. Parang pinag-aralan mo ang paghalik. Senyorita, ikaw ay pinatatawag ng iyong ina. Sino ang kanyang ina? Siya ba ay isang Capulet? Aba iho, ang ina niya ang ginangdong tahanan at oo, siya ay isang Capulet. Romeo, huwag mong isipin ang ating pangalan, sapagkat ikaw ang aking minamahal. Gayoy, simula ngayon, hindi na ako Romeo ng Montague, sapagkat ang pangalan ko na ay Santang Mahal. Nga pala, paano ka na parito? At saan ka ba dumaan? Sapagkat mahabang mga pader dito. Ilundag ko ang mga pader sapagkat ako ay nagkaroon ng pakpak ng pagmamahal. Pag nalaman nila nandito ka, ikay papatayin. Tingnan mo lang ang titig, ay ligtas na ako sa galit. Sino ang nagturo sa lugar na ito sa iyo? Pag-ibig natin ang nagturo sa aking papunta sa iyong puso. Nais kong ipaalam sa iyo, hindi ako madaling mahuli. Alam ko, pero sinusumpa ako sa buong mundo na may limit lamang akong magmahal ng totoo. Ngunit ito ay buo. Paalam na, aking mahal. Iwan mo ba akong di nasisiyahan? Anong kasiyahan ang nais mong makamtan? Tayo'y maghahabilin ng tapat na sumpang pag-ibig. Tatlong salita ang tandaan mo. Paalam ng tunay. Mabuhay nawa ang kaluluwa ko. Adios. Matamis na lungkot ng paghihiwalay. Hindi ako titigil sa pamamaalam hanggang sa kinabukasan. Sa isang simbahan, si Romeo ay pumunta upang makahingi ng opinyon sa kanyang pagmamahal kay Juliet. Ngunit hindi alam ni Romeo na doon din pala pupunta si Juliet. Pagpalain ng langit itong banal na gawain upang pagkatapos ng pagsisisi huwag nating kamtin. Ngunit pare, anumang lungkot ang darating, hindi pa din ito madadaig sa kagalakan ng aking matatamo kung siya'y aking masilayan bilang araw na magiging akin. Tandaan mo, Romeo, may mga bagay na hindi ka dapat magpadalos-dalos at mahirap itong intindihin sapagkat hindi mo ito nararanasan ang marahas na ligaya at may marahas din na hangganan. Magandang gabi po sa mabunying kompresor ko. Para sa aming dalawa, si Romeo ay mapagpasalamat sa iyo. Ganon din ako sa kanya. Ang pasasalamat niya ay magiging kalabisan. Oh Juliet, ibibigay ko sa iyo lahat ng ikaw ay aking mapaligaya. Masaya akong marinig iyan.
Nasisiguro akong tapat ang ating pag-iibigan at masigit pa ito kaysa sa kayamanan. Madaliin na natin itong tapusin pagkat di kayo nararapat bayaang nag-iisa. Pagkatapos ng araw ng kasalan, kasama ni Romeo si Mercutio at Benvolio, dumaan si Tybalt at nakita si Romeo kaya siya bumalik. Ikaw na naman buhong Romeo. Ngayon na nagkita na tayong muli ay papatayin na kita. Wala akong masamang intensyon. Dapat tayo'y magkaunawaan at ayaw ko ng away. Kahit kailan ay hindi tayo magkakaunawan, lumaban ka. Aba, kung ayaw lumaban ni Romeo, ako na lang lalaban sa iyo. Mercutio! Kahit kailan ay isa kang halimaw, dapat ka rin mamatay. Paano ko yun nagawa? Isang mamamatay tao ang iyong angkan. Di mamamatay tao ang aming anak. Kung nagawa man niya ito, ay hindi niya ito sinasadya. Tama na. Ano ba ang punot dulo kung bakit si Tybalt ay namatay? Mahal kong prinsipe, hayaan niyo po ako'y magpaliwanag. Kami ni Romeo at Mercutio ang magkakasama. Naghahamon ng away si Tybalt ngunit ayaw ni Romeo. Kaya si Mercutio ang lumaban at napaslang ito ni Tybalt. Dahil sa galit ni Romeo, kinuha niya ang espada at napaslang niya si Tybalt at saka tumakbo si Romeo. Yun ang tunay na nangyayari. Dahil sa kasalanang iyan, si Romeo ay aking papatapon ng biglaan. Pag siya'y bumalik at makita, siya'y papaslangin. Pumunta si Romeo kay Juliet. Oo, aking Juliet. Tayo ay hindi muna magkikita at ako'y aalis muna. Pero pangako ko sa iyo ay ako'y babalik. Hanggang kailan ka magtatagal doon? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Napakahirap pero dapat natin tong gawin. Lagi mong tatandaan na ikaw lamang ang aking mahal. Oh, Romeo. Ilang araw na ang lumipas ngunit naghihintay pa rin si Juliet sa pagbabalik ni Romeo. Lagi niya itong iniisip. Dumating ang nurse at siya'y napahinto. Senyorita, kayo po ay pinatatawag na ng iyong mga magulang. Susunod ako. Anak, nararamdaman ko ang iyong labis na kalungkutan dahil sa pagkamatay ng iyong pinsan. Upang ikay aming mapaligaya at makakalimutan mo ang nakababagot na mga pangyayari ay ikay aming ipapakasal. Ano? Ako magpapakasal sa hindi ko naman mahal? Pero anak, matututunan mo naman siyang mahalin. Ayoko! Ayoko magpakasal! Sa ayaw sa gusto mo, ikay magpapakasal. Hindi niyo ako mahal! Pumunta si Juliet sa simbahan para maikumpisal niya ang mga pangyayari. Batid ko ang iyong paghihinagpis, sapagkat kailangan ko itong gawin na ipakasal ka kay Paris sa darating na Huwebes. Padre, gusto ko pong malaman kung dapat po ba niyo akong tulungan na itigil ang kasalang ito. Pumayag ka sa gusto nila, ngunit bukas ng gabi ay mega ka at inumin mo itong garapong ito. Ikaw ay aantukin at makatulog na walang tibok ang pulso. Mamalagi kang ganyan sa loob ng 42 oras. Gagawin ko po, Padre. Maraming salamat. Binibini? Nako, ikay nakabihis na ng magara ngunit nakahiga ka pa rin? Binibini? Tulong! Tulong! Ang binibini wala ng buhay! Ang anak ko! Dumating si Baltazar mula sa Verona, dala ang masamang balita. Sulat ito galing sa Verona. Wala ka bang dalang sulat buhat sa padre? Kamusta ang aking ina at ama? Kamusta naman ang aking minamahal? Mabuti naman ang iyong mga magulang. Ngunit patay na si Juliet, nakita ko siyang inilibing sa tumba ni Capel. Ano? Teka, ako'y aalis ngayon din. Wala bang sulat na pinadala ang padre? Wala po, mabuting Panginoon. Ano ang dapat kong gawin? Teka, pupunta muna ako ng butikaryo. Sa may butikaryo, Tao po. Sino ba tumatawag kay Lakas? Bigyan mo ko ng lason agad nakakamatay. Ito ang 40 dukado. Meron akong lason ngunit parusa ng batas samanto ay kamatayan sa pagbili ng pangahas. Ang mundo't batas ay hindi mo kaibigan. Tanggapin mo iyan at huwag mo malagi sa hirap. Ilahok mo ito sa kahit anong tunaw at inumin pagkatapos ay bigla kang mamamatay. Aalis na po ako. Maraming salamat.
Dumating si Juan at kinausap ang padre sa loob ng simbahan. Kapatid ko, hindi ko nadala ang sulat para kay Romeo sapagkat di kami pinalabas kaya't ang bilis ng pagtungo ko sa manto ay napigil agad. Sino ang nagdala ng sulat kay Romeo? Wala akong napadala, narito muli. Naku, malungkot na kapalaran. Mayroon pa naman itong nilalaman na mahalagang bagay. Nakarating na si Romeo sa libingan ni Juliet. Sawa ko, bakit sa iyo mangyayari ang masamang kapalaran ito? Kung gayon, ako ay pupunta sa iyong piling at tayo ay magsasama habang buhay. Paalam buhay na malupit. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Juliet at sa kanyang harapan, nakita niya ang bangkay ni Romeo. Ano ito? Lason? Ang mahal ko. Ako ay iyong patawarin sapagkat hindi ako patay, ngunit ako handang mamatay para sa iyo. Sa pagbisitang lahat sa libingan ni Juliet, ay nakita nila na hindi na ito nag-iisa. Magkayakap kahit sila ay patay na. Ano na naman ang pangyayaring ito? Alam mo pa, Padre? Sa katunayan, alam ko ang lahat. Sila'y nag-iibigan at nagpakasal ng palihim sa akin. Ako ay nagbigay ng lason na pampatulig kay Juliet nang sa ganun ay makuha siya ni Romeo at sila ay magkasama. Ngunit hindi ko na inaasahan na hahantong sa ganitong ang mga pangyayari. Sa ngayon, wala na tayong magagawa. Papatayo tayo ng estatwa bilang simbolo ng kanilang pag-ibigan. Nang isang ganon ay maalala natin sila. Ito ang naging epekto ng inyong pag-aaway. Pero kung iintindi ninyo ang buong pangyayari ay kasing lalim pa ng karagatan ang kanilang pagmamahalan. Mula noon, ang dalawang angkan ay nagkakamabutihan na. Naging matiwasay na ang kanilang buhay. Naitayo na rin ang statwa ni Romeo at Juliet sa Verona, kung saan nagsisimbolo ito ng tunay nilang pagmamahalan.